Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in the noonday bright, Praise Him in the praise Him each and every night, Praise Him, praise Him every day. praise Him, everybody praise Him when you're feeling Troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in morning, the noonday bright, praise Him in the praise Him each noontime, and every night, praise Him, praise Him every day. praise Him, everybody praise Him when you're feeling Feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in morning, the noonday bright, praise Him in the praise Him each noontime, and every night, praise Him, praise Him every day. praise Him, everybody praise Him when you're feeling. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night. Kumusta po kayo mga minamahal namin na mga suking taga-subaybay? Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy tayo na makapagbahagi ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ng programang Gospel and Music Ministry. Pagpamanhin po ninyo mga kapatid sapagkat nakailang beses po tayong nag-try na makapagbahagi ng salita ng Diyos o makapag-live. Pero kanina po ay hindi kanaya ng internet natin dahil siguro sa dami ng gumagamit na sabay-sabay. Kaya nahuli po tayo. Ano po? Hindi nagamit ang OBS na atin pong sinubukang gamitin. And of course, ang atin pong mga OBB sana at iba pang mga pwedeng gamitin sa atin pong live streaming ay hindi po nagamit yon mga kapatid. Hindi po nagamit sapagkat hindi kinaya ng internet, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang oras po natin, alas 11 na ng gabi. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid kay Kristo, ang kapatid na Jomel Arsenal. Bumabati sa inyo ng isang maligayang oras ng panunood. Saan man kayong dako ng mundo,
akin po kayong binabati at welcome at sa napabutan po na unaabutan ng araw ng Sabat ngayon. Happy Sabat po sa inyong lahat. Dito po sa Pilipinas ay Biyernes na ng gabi at considered as Sabat na, mga kapatid. Gusto ko lang po nga i-announce sa inyo na bukas po, araw ng Sabat, kung di tayo magkaroon ng live sa umaga, pero sisikapin natin magkaroon, ay magkaroon tayo sa hapon. At ang live po natin sa hapon ay praise and worship through music, mga minamahal mga kapatid. Meron tayong concert. Aawitan namin kayo ng mga makalangit na awitin bukas po ng hapon. Kaya abangan po ninyo either sa morning at sa afternoon, mga minamahal na mga kapatid. Sa mga oras na ito, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Lahat po na kayo ay binabati natin. At mamaya, babati siguro tayo bago tayo magtapos. Tayo kaagad ay magpatuloy at mag-aral ng mga salita ng Diyos sapagkat yun po ang purpose natin. Gusto na namin kaninang hindi ituloy. Ngunit sayang ang pagkakataong makapagbahagi ng salita ng Diyos sapagkat alam namin na marami po tayo mga taga-subaybay dyan sa iba't ibang dako ng mundo at sa ibang mga bansa na nakasubaybay sa atin ngayon. Ngunit bago tayo magpatuloy ng pag-aaral, tayo po muna ay yumukod at tayo po ay mananalangin. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito. Kami po ay nagagalak at nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng technical problem namin pong naranasan, ay nagawa pa rin namin magpatuloy ng paglilingkod at pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Sa aming pong pag-aaral at pagsisimula, amin pong hiniling ang inyo pong patnubay ang managana sa amin. Pangunahan kami ng Espiritu Santo upang maunawaan namin at maging inspirasyon at pagpapala ang amin pong pag-aaralan sa mga oras na ito. Pagpalain nyo rin po, dakilang Diyos, ang aming mga taga-subaybay, saan man sila naroon, ingatan po ninyo sila at maging kapakipakinabang po ang paglilingkod namin sa gabing ito. Hiniling po namin sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga suki ko, mga taga-subaybay at mga ginigiliw kong kapatid kay Kristo, ang ating pong pag-aaralan at pag-uusapan sa mga oras na ito ay may kinalaman sa Kristiyanong pag-uugali, mga kapatid. Ito ba ay mahalaga? Mahalaga ba na magkaroon ng maayos na pag-uugali bilang isang Kristiyano, ang isang taong may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Mahalaga ba na mayroon tayong tinatawag na maayos na behavior o attitude bilang anak ng ating mahal na Panginoon? Gusto kong sabihin, mga kapatid, ang Christian behavior o ang Kristiyanong pag-uugali ay ito po ay resulta ng pagkaligtas mo ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Kalbaryo sa cross. Ibig sabihin, ito po ay bunga, fruit of salvation, na nung ikay nabautismuhan, nung ikay naligtas ng ating Panginoon, nung ikay sumampalataya, ay ikaw po ay nabago. Ay pinag-aralan natin po nung mga nakaraang gabi, na-transform. Nagkaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay, kapatid. At alam natin, karamihan sa atin po ay na-convert lang. O ito po ay nadala sa paanan ng ating Panginoon sa pamagitan po ng mga aral o ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. At napakaganda nun sapagkat claim tayo ng Panginoon na tayo ay kanyang mga anak na, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang wika po sa 1 Pedro, Kapitulo 2, ang versikulo 9 at 10, ganito ang ating mababasa. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Na ng nakaraang panahon ay hindi bayan. Datapwat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Napagandang talatang ito, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang kiniklaim dito o ang inangkin ng Diyos na kanyang bayan, kanyang lahing hirang, kanyang maharlikang pagkapari, sarili ng Diyos o bansang banal, ay yung mga taong galing sa kadiliman at napunta sa kagilagilalas na kaliwanagan ng ating mga mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ito po yung mga taong dating sa kadiliman, dati sa hindi magandang pamumuhay, dati sa makasalibutang pamumuhay, dati sa madilim na karaan ng kanyang landas, naging magandang o naging na-transform, na bago ang kanyang buhay,
mga minamahal na mga kapatid. Kaya kung ating titingnan po, ang talatang ito, datian niya ay hindi bayan ng Diyos. Pero ngayon, bayan na ng Diyos. Dati ay hindi nagkamit ng awa, pero ngayon nagkamit ng awa dahil ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagdadala sa atin ng katubusan, kaawaan, kapatawaran at kaligtasan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang Christian behavior ay it is a lifestyle of a follower of God, arises as a grateful response to God's magnificent salvation through Christ, mga minamahal na mga kapatid. So kung ating makita, ang Kristiyanong pag-uugali, ito ay lifestyle ng isang tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang isang araw ka nagiging maayos ang iyong pagkatao, ang iyong pag-uugali, o ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Ibig sabihin, araw-araw po ito, no? Ongoing process, lifestyle natin sa araw-araw na ating pamumuhay. Kaya nga, bilang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, meron siyang binanggit dito ayon sa Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, ang versikulo 1 hanggang 2, na ganito ang ating mababasa. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhin ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa inyong sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-ayang lubos na kalooban ng Diyos. Nakita ninyo mga minamahal na mga kapatid, ang wika po dito ay ipinamamanhik ng Apostol Pablo na iharap natin, ayon sa kahabagan ng Diyos, iharap natin ang ating sarili na anuan niya? Isang haing buhay, kaaya-aya sa Diyos na siyang katampatan nating pagsamba. At hindi lamang yan, kundi ang wika pa niya, magsiayon tayo, huwag tayo magsiayon sa sanlibutan ito. At ang wika pa niya, mag-iba tayo ng pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pananaw hinggil sa mga bagay sa sanlibutan at sa spiritual. Ibig sabihin, dapat merong pagkakaiba, merong difference mga kapatid. At ito'y magbibigay sa atin ng kaluguran at maging kaaya-aya tayo sa ating Panginoong Diyos. So ayon sa ating pag-aaral, so Christians willingly protect and develop their mental, physical, and spiritual faculties in order that they may be honor their Creator and Redeemer, mga kapatid. So ibig sabihin, talagang ipapakita natin sa ating buong aspeto ng pagkatao na honor natin, mabigyan natin ng kapurihan, mabigyan natin karangalan ng ating Panginoong Diyos o ang ating tagapagligtas, tagapagtubos at ang ating manlilikha, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, napakaganda ang wika niya. Sa Juan Kapitulo 17, ang versikulo 15 at 16, ang wika po ay ganito. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just I am not of the world. Napansin ho ninyo, napakaganda ng prayer ng ating Panginoong Jesucristo to the Father, na ang sabi niya, hindi siya nanalangin para kuhanin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Sapagkat sila hindi taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi sa taga-sanlibutan. Napag-aralan din po natin ng mga nakaraan na our citizenship is in heaven. At from there, we are waiting for the blessed come, from the blessed hope sa ating pagdating ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. So, yamang tayo hindi taga-sanlibutan, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Ang tanong dito, how can a Christian be both in the world and separate from it? Paano ba yun? Mga kapatid, nasa sanlibutan ka pero hindi ka taga-sanlibutan, hiwalay ka sa sanlibutan. And how should the Christian lifestyle differ from that of the world? Paano maging kaiba ikaw sa sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid? Sabi dito, Christians should adapt a different lifestyle. So ang isang tunay na Kristiyano dapat mag-adapt siya ng different o kakaibang pamumuhay. Hindi sa para maiba lang, kundi sapagkat siya ay tinawag ng Diyos sa isang pamumuhay na
nakaayon o nakabatay ang prinsipyo sa banal na kasulatan. Sapagkat dito ating makikita, hindi ibig sabihin na, uy, bakit kakaiba ang taong ito? Wala lang, talagang gusto lang lamang niya maiba. Para bagang nagsasalita siya ng walang connection doon sa pinag-uusapan. Ang tawag nila dyan ay mema. Mema sabi lang. Mga kapatid, ano po? Kaya dapat maalaman natin ng ating katawan, we are tinatawag natin redeemed, no? Mga kapatid, at ang sabi ng talata, tayo po ay tinubos at binili ng ating Panginoon. Kaya nga, gusto nating ipaalam na individual Christian, yung bawat isa sa atin ay templo ng banal na Espiritu. At dahil templo na tayo ng banal na Espiritu, hindi na ang namumuhay ang ating makalamang pagkatao, kundi ang Espiritu Santo na. Ayon po sa unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 20, meron tayong ganitong mababasa. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na inyo nang tinanggap o tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So ang ating katawan, ang purpose nito is to give glory to God, magbigay ng pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi dito, hindi ba ninyo alam niya na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap mula sa Diyos? At hindi na kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili ng isang halaga. So, ang nagbili ng isang halaga sa atin, walang iba kundi ang precious blood of Jesus, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, yamang ikaw ay namumuhay na, kagaya sa ating pinag-aralan kagabi, we walk in the Spirit, we walk by faith, and we live as an example, ay kailangan naman natin, dahil ang banal na Espiritu nasa atin, bilang tunay na Kristiyano, mahalaga na mayroon tayong tinatawag na temperance. Meron tayong pagpipigil sa ating mga sarili, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat ang temperance ay isang napakahalagang bagay na dapat mai-apply o dapat malaman ng isang taong tunay na Kristiyano, na dapat magkaroon pa ng malalim na pagbabago at malalim na ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang wika nga po sa unang Korinto, ang Kapitulo 9, versikulo 25, meron tayong ganitong mababasa. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong o putong na may pagkasira, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Mga kapatid, ang sabi dito, yun isang anyang tao na nakikipaglaban o nakikipagkompetisya o nakikipaglaban sa palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, nandoon yung temperance mo, nandoon yung pagpipigil mo. At ang sabi dito, ginagawa nga nila ito, yung mga sa literal na sa ibang paraan, sapagkat gusto nilang magkamit ng reward na nasisira, pero tayo'y sa walang pagkasira. So, yung temperance hindi lamang sa ibang bagay dito sa sanlibutan, kundi maging sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Halimbawa, sa mga naglalaro ng sports, mga kapatid, kailangan nila ang matinding training, matinding ensayo, matinding preparation for the upcoming na kanila pong activity. Pero kapag sila'y walang pagpipigil, kain ng kain, sila po'y hindi nag-exercise, sila po'y hindi ka magtatagumpay, hindi ka mananalo. At ang purpose lang naman noon ay is to claim, no? Makuha mo yung goal mo, maabot mo, o makuha mo yung, masungkit mo yung tinatawag nating belt ba sa boxing, trophy pagdating sa basketball. Pero sa ating, ang ating inaasam-asam ay yung pong tinatawag nating crown of life, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, pagdating sa pagpipigil, sa unang Pedro 1:13 hanggang 14, meron tayong ganitong mababasa. Ang wika ko ay ganito: kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong mga pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyo dating mga masasamang pita,
nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Nakita niyo mga kapatid, merong napakagandang paalala ang Apostol Pedro na bigkisan ng mahigpit ang baywang ng ating pag-iisip na maging mapagpigil at ilagak niya ang lubos na pag-asa sa biyayang dadalhin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagdating, mga minamahal na mga kapatid. At bilang anya mga anak na matalimahin, ibig sabihin, nagsitalima, nagsisisunod, nagsisitupad, ay ang sabi, mangag-asal tayo, hindi ayon sa dating may masamang pita, kundi dahil anya doon sa kawalang kaalaman, kundi tayo ay magkaroon ng pagbabago. Ibig sabihin, meron tayong disiplina sa atin pong pamuhay, lalo na sa mga iniisip natin, sapagkat yung iniisip mo ay nagagawa mo mga kapatid. Ibig sabihin, ang pagpipigil ay napakahalagang parte sa pag-uugali ng isang Kristiyano. Like for example, when it comes to different activities, different parties, no, mga party-party na nakikita na atin pong nasasaksihan sa sanlibutan, mga kapatid. Bilang isang tunay na Kristiyano, ay may mga party na hindi ka pwedeng dumalo. Ibig sabihin, it is unacceptable to a Christian na kung saan ay meron pong pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Seventh-day Adventist na nagtuturo na ang sugal, ang tinatawag nating card playing, theater going, or dancing are to be avoided, mga minamahal na mga kapatid. Ibig sabihin, kung ating makakita yung anyang pagsusugal, yung anyang mga tinatawag nating pagsasayaw, kaya nga, pag may mga disco, mga kapatid, para hindi ka matukso, kapatid ko, ay huwag ka nang pumunta at dumalo doon sa mga partihan, sapagkat pag hindi ka makapagpigil, baka makasayaw ka ng kuratsa, makasayaw ka ng cha-cha, makasayaw ka ng bugi, makasayaw ka ng budots-budots ang tawag, mga kapatid. Bilang anak ng Panginoon, ay mahalaga na hindi tayo ma-in love doon sa mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat the love of God is not in them, mga kapatid ko. Ayon ho sa unang Juan, Kapitulo 2, ang mga versikulo 15 hanggang 17, meron tayong ganitong mababasa. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat ng nanga sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay nananahan magpakailanman, mga kapatid. So dito, ipinaalala sa atin, na hindi tayo dapat na iibig sa mga bagay sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi yung puso mo doon, kundi ang puso mo sa Diyos. Sapagat ang pag-ibig ng Diyos, wala doon sa mga bagay sa sanlibutan na magdadala sa iyo palayo sa Diyos, na maghihila sa iyo hiwalay sa Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, ito anyang masamang pita, yung kapalaluan sa buhay, yung mga bagay sa sanlibutan ay lumilipas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lumilipas, mga kapatid. At yung kalooban niya ay mananahan magpakailanman. So mayroon tayong pagpipigil sa mga unacceptable activities sa sanlibutan. Pagdating din po sa pagkain, meron kang pagpipigil, sapagkat kung wala kang pagpipigil, high blood ang abutin mo, diabetic ang abutin mo, abutin ka ng cancer, abutin ka ng ano bang mga sakit-sakit dyan na iyo pong mararanasan kapag wala kang pagpipigil sa pagkain. Lalo na kapag ikaw ay masuwayin sa kautusan ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng ganito, masama para sa iyo ito, marumi para sa iyo ito. Ang sabi nila, ay malinis na yan. Diba? Yung karumal-dumal, kinakain nila, pero naghuhugas ng kamay bago kumain. Napansin niyo mga kapatid, there is a contradictory na nangyayari, mga kapatid ko. Ibig sabihin, pagdating po sa pagkain, mapagpigil ka. You should eat only a nutritious food. Yung mga may nutrition lamang na pagkain. Ibig sabihin, yung pagkain na katutulong sa ating katawan para maging malusog, hindi para magkasakit, mga minamahal na mga kapatid. Kung iisipin mo, ay ang sarap kasi ng, yung tawag nito, yung sinigang na baboy. Mayroon mang sinigang na baboy, no? Yung humba, kung ano-ano man, adobo, litson, ang sarap kasi. Wala kang pagpipigil, mga kapatid. Naalala ko yung isang kapilido ko si Lolo Mityong Arsenal.
nung siya'y na-convert sa Adventist, mga kapatid, ay siya po talaga ay napakahilig kumain ng baboy. At talagang hinahanap-hanap niya ang pagkain ng baboy. Pero nung siya nabautismuhan sa Seventh-day Adventist, mga kapatid ko, na nalaman niya ang katotohanan, nandun pa rin yung hilig niya sa baboy. Ibig sabihin, kapag ka nakakita siya ng baboy, ng mga kung ano-ano pang mga pagkain na bawal, tumutulo yung laway niya, mga kapatid. Pero pinipigilan niya sapagkat ito'y hindi nakakabuti sa ating katawan. Kaya ang ginawa niya, mga kapatid, para mawala yon, ang sabi niya sa akin, Apo, iniluluhod ko sa Panginoon tuwing hating gabi na tanggalin yung panlasa niya, yung kanyang panglasang masarap doon sa baboy, mga kapatid. At dininig ng Panginoon ang kanyang dalangin na bago, mga kapatid. So, ibig sabihin, mahalaga na mayroon kang pagpipigil, mayroon ka rin pagtitipi, sapagkat kapag wala kang pagpipigil, kapatid ko, mahalaga o mangyayari o magkaroon ng resulta na magulo, mapapahamak, masisira ang buhay mo, kapatid ko. Meron din tayong pagpipigil, lalo na sa mga babae, pagdating sa pananamit na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. O lahat po ng mga babaeng taga-subaybay natin o mga nakapanood ngayon, dapat mahalaga na yung Christian dress ay should be, tawag dito, magiging model ng mga kapatid. Should be a blessing ng mga kapatid ko. Dapat simple at ito'y mayroong high moral virtue o value, mga kapatid. At it is characterized by grace and natural beauty, mga kapatid ko. Ibig sabihin, ang mga babae pagdating sa pananamit, lalo na sa simbahan o maging sa labas ng simbahan, mahalaga na mayroong simplicity. Meron pong tinatawag nating high moral value. Ibig sabihin, hindi immoral tingnan. Halimbawa, ikaw ay isang Adventista, pero ang suot mo na short ay parang panty na lang, ay hindi maganda, mga kapatid. Ano po, lalo pag lumabas, sabi, uy, ba't ganyan yung mga kababaihan ngayon? Hindi na maganda magsuot, mga kapatid. Ano po, lalo na yung mga nanay, pag mga nanay magsuot ng mga maiksi, kung titingnan mo ang hita, para namang pantalon na hindi na plancha. Mga kapatid. So mahalaga na maging aware tayo sa mga ganyang bagay. Sapagkat nakikita din ng tao, tayo baga ay ilaw ng sanlibutan. So nakikita ng tao the way we walk, the way we talk, the way we dress, mga minamahal na mga kapatid. So ibig sabihin, mahalaga na mayroon tayong tinatawag na pag-iingat. Halimbawa, ikaw po ay magsasamba. Acceptable ba sa Panginoon sasamba ang babae naka-spaghetti na damit? Oh? Acceptable ba sa Panginoon na ang babae ay magsuot ng palda pero napakaiksi na nasa kalahati ng hita, tapos pag umupo, hila-hilain, mga kapatid? Oo, di ba? Tapos, ano ba naman yung babae ngayon? O, di ba? Mapulaan pa. Pagsuot na maiksing palda, pero hila-hilain niya. Pag napunit, mga kapatid. So, magkaroon ng problema, mga kapatid ko. Ang sabi po sa tinatawag nating talata ng Biblia, unang Timoteo 2:9, meron payo ang Apostol Pablo pagdating sa ganyang bagay. Ang wika po'y ganito, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayat ng mahinhig damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang babae mag-aral, no? Na tumahimik na may pagpapasakop sa Diyos. So makita natin, mga minamahal na mga kapatid ko, ay mahalaga pala yung nararapat sa babae ang magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi sa mamahaling damit. At hindi na susukat ang kabanalan, ang kasigasigan mo sa pananampalataya sa pamamagitan ng iyong pagsusuot ng damit. Halimbawa, nakasuot ka ng napakamahal na damit, ginto na damit. Sabihin mo, ako ang pinakabanal dahil naka-gold ako ng dress. Meron bang gold na dress? Matigas din siguro yun. No, mga kapatid. Ako ang may pinakamahal na damit. Ay hindi gano'n. Tapos sabihin mo, ako ang may pinakabanal, ako ang pinakabanal sa iglesyang ito sapagkat ako ang may pinakamahabang palda hanggang takong. Pero ang punit ng palda hanggang baywang naman, mga kapatid. Okay? So hindi maganda, no? Yung hindi ko alam kung ano tawag niyan, basta parang punit yan, yung palda ng mga kapatid hanggang baywang. O imagine that. So hindi maganda, mga minamahal ng mga kapatid ko. So yung mga ganyang pagsusot ay hindi maganda. Dapat marangal at hindi bastos tingnan.
Sapagkat ang babae mga kapatid, nababastos ng mga bastos din kapag ka sila nagsusuot ng hindi maganda, lalo na sa pampubliko na paglugar, at lalo tigit sa pagsumasamba tayo sa Diyos. So mahalaga na mayroong kahinhinan ng ating mga damit, hindi mapulaan, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat mahalaga po na makitaan tayo ng mayroon pong kahinhinan, hindi labang sa kilos, maging sa damit. Pagdating sa mga nilalagay sa mukha, minsan sumusubra na, mga kapatid. Naglalagay ng mga uling sa mga, kung ano, eyebrow ba yan, no? Mga uling, mga chinchanso dyan, mga kapatid. Nako, mga kapatid ko, pagka nasubrahan na, para ka nang nakamaskar at nakakatakot, mga kapatid ko. Hindi maganda na araw-araw na lang, kahit wala kang lakad, meron kang uling, chinchanso, mga uling, mga kapatid, sa iyong mukha. Mahalaga din na meron tayong awareness sa bagay na yan. Ang sabi po sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 4, meron tayong ganitong mababasa. Nahuwag sa labas ang kanilang pagayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, yung palang outward appearance natin, lalo na sa mga, kung ano ng mga sinusuot natin, it is not important sa mata ng Panginoon. Kundi ang mahalaga, yun anyang puso na natatagong damit na walang kasiraan. Ibig sabihin, meron kang mabuting puso. Mamahalin nga ang damit mo. Mamahalin nga ang suot mo. Wala ka namang kaibigan. Wala kang friend sa loob ng iglesia. Tapos palamura ka. O di kay napakasama ng ugali mo. So, nonsense, mga minamahal na mga kapatid ko. Okay? So, mahalaga din po na mayroon tayong awareness at pag-iingat sa bagay na yan. Pagdating po sa pagbabasa at pakikinig ng music, dapat inaalala din po natin, no, mga kababaihan. Dati po, nung maliit pa ko, uso yung binabasa nila na pocketbook, no, yung mga love romance ba yun, mga binabanggit doon. At pagdating sa music, yan, mga rock music na binabanggit, yung mga satanic music, ay it should be avoided, mga kapatid, sa atin po ng mga tunay na Kristiyano. Sa pagdating sa television, pipiliin din po yung mga mapapanood, kundi yun lamang pong mga mapapakinabangan at magkaroon ng leksyon sa atin. Maging sa mga videos sa Facebook at sa YouTube na ating mapapanood, mga kapatid. Mahalaga din po na makita natin yung blessings of rest, mga kapatid. So, ang tunay na Kristiyano may bubuting pag-uugali, isa dyan, sumusunod sa utos ng Diyos, yung pangingili ng araw ng Sabath. Sapagkat kapag ikaw nagtatrabaho ng 24/7, mga kapatid, 24 hours a day and 7 days a week, ay hindi mo na sinusunod yung pong isa sa mga utos ng Diyos na magpahinga, mangilin at sumamba sa araw ng Sabath sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nga, marami ngayon nakikita natin, they are claiming that they are a true Christian, but they are violating God's law. Mga kapatid, no? Nilalabag nila ang kautosan ng Diyos sa pamamagitan ng pangingilin ng linggo imbis na Sabado. Like for example, today, bukas po ay Sabado, magsasamba tayo. Yung iba dyan, hindi makapagsamba. Pero praise the Lord, dahil ngayon ay lockdown, yung iba ay makapagpahinga, magawa pa rin magsamba at makapanood. Pagdating po sa mga bisyo, mga minamahal ng mga kapatid, like for example, tobacco, alcoholic beverages, and other drugs and narcotics, mahalaga din po na ito'y iwasan ng mga tunay na Kristiyano sapagkat ang alak po ay hindi talaga siya advisable sa mga tunay na mga lingkod ng Panginoon. Ayon nga sa Kawikaan 20 versikulo 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. So nakita ninyo, ang alak ay walang magandang maidudulot sa tao, mga kapatid ko. Ayon pa sa Kawikaan 23:31 hanggang 32, ang sabi ganito, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, lalo na kapag madali ka matukso. Ano po? Ay, gusto mo yung alak. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro, sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukwang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay tumitingin sa mga katuwang bagay at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Ibig sabihin, you are deceived by your sight, mga kapatid, o by kung ano yung nakikita mo kapag ikay nalasing. Like for example, nung ako po ay bata pa, yung pong tito ko'y lasinggero. Sa sobrang niyang lasing, mga minamahal na mga kapatid, ang paningin niya doon sa tita ko, doon sa kapatid ng asawa niya, ay asawa niya na rin. Sapagkat naging kamukha na ng kanyang asawa. Bawat babae nakikita niya, kamukha na ng kanyang asawa. No? He was deceived
mga kapatid, sa alak na kanyang iniinom. So hindi maganda magkaroon ka ng kaaway sapagkat madali kayo magkakaroon ng diskusyon, madali kayo hindi magkakasundo, madali kayo hindi magkaintindihan, at ang labas niyan, trouble, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, yung mga bagay na yon, mga kapatid, na nagpapakita sa atin ng pag-iwas o nagpapaalala sa atin ng pag-iwas na yon, yun pong lahat ay mga gawa ng laman, mga kapatid ko. Ayon nga po sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21, meron pong sinasabing ganito. At hayag ang mga gawa ng laman, sa mga katuwid ay ang mga ito. Una, pakikiapid, karumihan, kalipugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakababahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang ipaalala sa inyo na ang sinuman, sabi dito, nagsigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So makita niyo, mga kapatid, ando na doon yung mga lahat ng bisyo, gaya ng salitang at mga katulad nito. All mga vices, mga kapatid, na nakakasama ay hindi advisable sa atin. Pero ang pagka ikaw ay bisyoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi talaga bisyo ang tawag doon, no? Adi ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mas maganda yon. Pero kapag adi ka sa droga, tukhang ka. Mga kapatid, yun ang maging problema. At alam po ba ninyo na yung mga bagay na yon maging dahilan kung bakit hindi tayo mapunta sa langit? Mga kapatid, kapag ipinagpatuloy natin, lalo na yung mga lasinggero, mga kapatid, nung araw ko kasi, nung ako'y nangaral doon po sa Taguig, ay nung po ako'y nangaral at ang aking paksa ay may kinalaman sa ganitong bagay, hindi ko alam na meron palang nag-inuman doon sa likod ng plaza, ay binato kami, mga kapatid, ng bote ng impiraning, impilay, mga minamahal na mga kapatid. Ano po, dahil nagalit, ang katotohanan po talaga masakit. Ngunit ito po ay nagpapabago sa taong naghahanap ng totoo, mga kapatid. Sabi po sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 11, malapit na po tayo magtapos. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Mga bakla po ito, mga kapatid, ano? Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mapagtungayaw, ni ang mga manglulupit ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Makita po ninyo o nakita po ninyo, lahat ng mga bagay na yun, maging hadlang yun para hindi tayo maligtas. Ano ibig sabihin? Pag na kay Kristo ka na, hindi ka na ganito, kapatid. Kaya nga, sa verse 11, meron napakagandang sinabi ang Apostol Pablo. Ang wika niya ganito, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon, mga kapatid. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So makita ninyo, mga minamahal na mga kapatid, meron mga ganyan sa atin noong araw. Pero pag nabago ka na, you are already justified by the blood of Jesus, mga minamahal na mga kapatid. At pag na kay Kristo ka na, mahalaga na maiwasan mo to. Kaya nga, yung pinabanggit nating pagpipigil, mahalaga yun, mga kapatid. Ibig ba natin sabihin, yung mga bakla ay wala ng pag-asa? Meron bang pag-asa? Basta magbago sila, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat wala namang bayot na makaakyat sa langit. Meron nga pong nagtanong, mga kapatid, nung pong nangaral kami sa Masbate. Sabi nung isang bakla, Pastor, kami bang mga bayot, sa Bisaya, ano po? Kami ba ay mauna sa langit? O yun po ang tanong, ano po? O maligtas ba kami? No? Makapunta ba kami sa langit? Yun ang tanong niya. Ang sabi po ng aming district pastor, kapatid, ayaw kong sumagot. Pero ikaw nang bumasa. Nung binasa po niya ang talatang ito, mga kapatid, na yung mga isa sa mga hindi maligtas ay mga bayot, kapag ka manatiling bayot at gumagawa ng kahalayan, ay hindi mapunta sa langit o sa karya ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, nung binasa niya, pati mga bayot, mga bakla, ang sabi niya, ay,
bakit nakasulat? Oh, mga kapatid, kinurot niya ang Biblia. Bakit nakasulat? O kinurot niya. Sabi niya, akala ko kami mga bakla, mauna sa langit kasi kami mag-decorate. Oh, mga kapatid, yun ang sinabi niya. Pero alam niyo ba, mga kapatid, dahil doon, na bago ang buhay niya. His life was changed. Mga kapatid, his life was transformed. Dating bayot, dating bakla, ngayon lalaki na, maskulado na, mga kapatid. Brusko na, ano, mga kapatid. Lalaki na. Ibig sabihin, nabago ang buhay nung makita ang katotohanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tama yun eh. Dati, ganyan ang ilan sa inyo. Ngunit nabago na kayo, napabanal na kayo, at higit sa lahat, nahugasan na kayo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, mahalaga ang pagpipigil ng isang tunay na Kristiyano para makitaan ka ng ilaw ni Kristo, mga kapatid. Sa appeal na ating pong gagawin ngayong gabi, gusto nating sabihin na living with the mind of Christ is very important, mga kapatid. Ayon sa Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Pagdating sa pagpipigil, pagdating sa pagtitimpi, may kaakibat din itong tinatawag nating humility. Humility is the number one need ng isang tunay na Kristiyano, sapagkat kapag wala kang humility, napapalitan ng pride yan na hindi magpapababa sa iyong sarili, mga kapatid. Ano po? Pangalawa, living to praise and glorify God. Yung ating pamumuhay una na mayroong isipan ni Kristo, because Christ is in us and the Holy Spirit is in us, mga kapatid. Second, living to praise and glorify God. Yung ating pamumuhay sa salibutan, tayo nabubuhay just to praise and give glory to our Almighty Father, mga kapatid. And third, living to be an example. Mamuhay tayo bilang isang ehemplo at halimbawa sa tao. Kaya nga, sabi ni Kristo, you are the light of the world, mga kapatid ko. And next, last, pang-apat, living to minister or to serve, mga kapatid. Yan ay napakahalagang bagay na matutunan natin. Ang pagministeryo at yung paglilingkod ay sa anumang paraan na may tutulong mo sa iyong kapwa na magbibigay pagpapala, pag-asa, inspirasyon, at higit sa lahat, makilala ang Kristo sa pamamagitan mo, pinamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi sa 1 Corinthians 10:31, therefore, whether you eat or drink, and whatever you do all to the glory of God, mga minamahal na mga kapatid. Kaya napaganda yung paksa natin na minsan nagpapaalala sa atin, oo nga, minsan wala na akong pagpipigil sa aking sarili. Minsan nakapagmumura ako. Minsan nakapagsalita ako ng hindi maganda. Minsan nakapangaway ako. Minsan nakapag-isip ako ng ganito. Mahalaga na lagi mong i-examine ang iyong sarili. Ang buhay ko ba ngayon sa buong maghapon na ito, nagbigay kaluwalhatian sa Diyos? Nagbigay kapurihan sa Diyos? Naging example ba ito? Nakapaglingkod ba ako? At yung mind ko ba ay mayroong mind ni Christ, mga kapatid? Sana po, sa mga oras na ito, nagbigyan ko po kayo ng isang magandang impormasyon, naging pagpapalad, naging inspirasyon ng ating paglilingkod, sa maiksing paglilingkod natin, mga kapatid. Dahil po, ang oras natin ay talagang napakalalim na. Si Mrs. gusto nang umayaw dahil siya po ay talagang stress na doon po sa atin pong connection ng internet na kung saan laging nag-interrupt, nagka-crash, mga kapatid. So ang nangyari po, we tried 4 times na mga kapatid, atidan. Pero salamat sa Diyos, bagaman hindi na nagamit yung OBS, hindi natin na-flash yung OBB, hindi natin na-flash yung atin pong logo sa kanan, dyan po sa ating camera. Hindi na po natin nalagay yung atin pong pangalan ng ating programa. Pero salamat sa Diyos, patuloy pa rin tayong nakapaglingkod. Abangan po ninyo ang Gospel and Music Ministry. Bukas po sa buong maghapon ng Sabat, ay subukan nating makapag-live sa umaga kung kaya ng internet. At after lunch, concert po tayo. Nandito po yung mga kapatid ni Ate Dan, mga kapatid. Ano po? At before tayo magkaroon ng closing prayer, you can send your prayer request now. At babatiin natin ang atin pong mga taga-subaybay na nandito ngayon, mga kapatid. Unahin natin yung pong mga nakapag-comment sapagkat yun po makikita natin. Ano po? Babatiin natin ang nanonood ngayon, si kapatid na Warren Notario. Ayan, binabati kita, kapatid. Si kapatid na Istohero Navigante Shi, binabati kita. Si kapatid na Boards ni Cesario Alcobelia, pisabat, kapatid. Si kapatid na Royce Rhyme, dyan po sa Italy. Si kapatid na Marife Estano Bertolano, binabati kita, kapatid. At of course, si kapatid na Anili Fetalcoren Manipol, dyan po sa Singapore.
Si kapatid na Eman Mosqueda, binabati kita ng Happy Sabbath. Kapatid na Marie Rina. Kapatid na Vin Roy Dagtay. At binabati kita, kapatid. Of course, si kapatid na Jonel Silagan. Ayan, binabati kita, kapatid na Silagan. Ano po, Happy Sabbath. Kapatid na Mary Bakiran, binabati kita, kapatid. Kapatid na Emma Mosqueda. Kapatid na Ingrid Moto Calapenya, binabati natin. Of course, si kapatid na Nadim Ney. Ayan, si kapatid na Nadim Ney. Yan po pinakauna na nakita ko. Si kapatid na Undo Ugmad Tagubar, binabati kita, kapatid. Si kapatid na Ruel Labajo, ayan, binabati kita, kapatid. Of course, si sino ba to? Baka meron ka dyan, Ate Dan, batiin natin. Ayan, si kapatid na Melody Ann Suliman. Of course, si kapatid na Alicia Kurit. Ano po, binabati natin. Gilik Kami. Yan ba yung pangalan? Kapatid na Jordan Roldan, binabati natin ng Happy Sabbath. Kapatid na sino ba to? Clara Dambena Corpus, binabati kita, kapatid. Si kapatid na Juwaima Sumilong. Ayan, binabati kita, kapatid na Juway. Si kapatid na Mary Grace Advincula Casinilio. Si kapatid na Graciano Taglinaw. Si kapatid na Efren Fuertes pala to, Fuertes. Si kapatid na Ramon Lim, binabati kita. Si kapatid na Castle Janet, Castle ba ito? Of course, si kapatid na Venroy Dagtay. Sino pa ba to? Si Kirma Cariaco. Matindi pangalan. Si kapatid na Bruno Tess Malyari. Si kapatid na Ryan Carpio Manlungan, Happy Sabbath po. Monlin M, binabati kita. Sabi si pangalan nito, si Cherry Munggaya, si Bruno Tess Malyari, at si pangalan nito, kapatid na Engganyo Tihada, binabati natin. Sino pa ba? Of course, si kapatid na Jasper Pilongo na nakasubaybay ngayon. Si Nanay Edna Sardenia, si Nanay tinatawag nito Nanay Karima Sumawang, of course. Ang Kuya Bongski Ikban diyan sa California, si Nanay Elvera Galiarde. Binabati din natin ang mag-asawang Santos sa Australia, Kuya Emil at si Ate Shirley. Binabati of course natin ang Dichoso family, Ma'am Sinene, Pap Rick, si Day Kuring, si Kate at si Kiko. Advance happy birthday, no? Brother Kiko, mga kapatid. At si kapatid na AJ Karingal, binabati kita, brother. Opo, at si sino ba dito? Meron pa ba tayong nakalimutan? Kapatid na Chodron. Ayan, si kapatid na Chodron na anong apelyido nito? Butchart. Binabati natin. Of course, ang lahat po ng ating mga taga-subaybay dito sa Pilipinas at lahat na nakatutok ngayon. Salamat po ng marami sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. Pero bago yan, bigyan muna natin ng isang masibagong palakpakan ang mga nakasubaybay ngayon. Ayan. At yun po mga patuloy na, yung pinakauna, isang palakpakan din po kanina, no? Yung hindi talagang hindi umalis at naghintay ng ating mga live streaming. Salamat po. Opo, andyan sila Sister Joy, no? Andyan sila Sister Nadimne, talagang inaabangan nila po. At sino pa ba dyan, hindi natin nabati? Si Madam Malaya Masa, binabati din po kita dyan sa iyo pong kinaroroonan. At of course, ang pag-aralan natin na ministry, yung pong ating apo po ito, apo ng pag-aralan natin ministry. Anak siguro. Ganyan. Binabati na founder ni Nong Johnson Amica. Mga kapatid, huwag nyo rin kalimutan na bisitahin ang ating pong Gospel and Music Ministry sa YouTube channel. At of course, ang ating pakishare po para po maraming makinabang ditong programa natin. Kahit 5 share lang, mga kapatid, malaking tulong na po yan sa ating pong paglilingkod. Tayo po, mga kapatid, ay mananalangin na. Andito na yata yung ating prayer request. Paki-check na prayer request natin dyan. Ilan ang ating prayer request? Opo, tingnan natin. Nakasend na ba dito? Alright. Okay, tayo po ay manalangin. Baka meron pa yatang prayer request dyan na sabi. Si Sister Joy, meron yatang sinabi dyan. Baka hindi natin masama. Okay, tayo po ay mag-pray, mga kapatid. Ano po?
Pray po tayo. Ayun, kay Nanay Karima yata, nandito pa ba? Yung prayer niya. Ay, sama natin yung kanyang prayer. Ayun. At least ma-include natin lahat ng prayer request, hindi natin lalagpasan. Basta makita lang po natin mga kapatid, ano po. Ayun. Ayan mga kapatid, tayo po ay mananalangin na. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat sa maiksing oras na ito na aming pag-aaral. Kami nagpapasalamat sa tagumpay. Purihin ka dakilang Diyos sapagkat napakabuti ninyo sa amin. Nagawa pa rin namin maglingkod sa mga oras na ito sapagkat kayo po ay kasama namin. Amin pong dalangin na patuloy kaming pagpalain po ninyo at patuloy paalaala sa amin ang pagiging mapagpigil at maging maayos na pag-uugali bilang isang tunay na tagasunod ninyo at isang mananampalataya upang maging ilaw kaming patuloy sa amin pong mga napapalibot at mga kaibigan at mga kakilala, dakilang Diyos. Sa mga oras na ito, special ko pong inalalapit sa inyo, dakilang Ama, ang amin pong mga taga-subaybay na nag-send na kanila pong prayer request, namin pong idudulog sa inyo, dakilang Ama. Una po ang kaibigan po ng Nanay Sardenia na nakakonfine ngayon dito sa Taguig. Ang mag-asawang Arnold at Tess Umpad, sila po ay positive sa COVID. Dalangin po namin dakilang Diyos na inyo po silang ingatan. Ang kanilang buong family ay mapagtagumpayan nila ang kanilang naranasan ngayon na COVID-19. Nawa ay gumaling na sila at higit sa lahat mapagtagumpayan nila ang bagay na ito upang patuloy silang masaya na maglilingkod at patuloy na maglilingkod na masaya kasama po ng kanilang buong family. Huwag niyo po silang pabayaan. Dakilang Ama, dalawin po ninyo ang kanila pong kalagayan. Ganoon din po ang kapatid na Venroy Dagtay. Dalangin ko po na nawa ang kanyang anak na nakaranas ngayon ng lagnat ay gumaling na sa inyo pong kapangyarihan. Ipuin niyo po ng inyong makapangyarihang kamay ang kanyang anak at ito po'y maranasan nila ang buong kagalingan at masaya silang patuloy na maglilingkod sa inyo. Dalangin din po namin ang family ng kapatid na Anily Manipon sa ECQ na ito. Nawa po'y patuloy niyo pong igawad sa kanila ang proteksyon diyan po sa San Del Monte, Bulacan, sa Towerville. Ang dalangin po namin dakilang Diyos, ingatan po ninyo sila, patuloy na proteksyonan at madama nila ang inyo pong pagmamahal, ang inyo pong pag-iingat. Ganon din po ang prayer request ng Nanay Sumawang, ang kanya pong brother na si Georgia o yung kanyang kapatid na si Georgia, nasa Georgia ay nakaranas po ngayon ng suffering sa kanyang prostate cancer. Dalangin po namin na malagpasan niya ito at higit sa lahat ay gumaling siya sapagkat alam namin ang inyong mga anak na nagtitiwala sa inyo ay may kagalingan sapagkat ang Diyos na may pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang anumang pagkakasakit o walang anumang sakit na hindi kayang pagalingin. Tulungan lamang po ninyo kami na magtiwala sa inyo, dakilang Ama. Ang kapatid na Joy ay meron po silang flight bukas ng umaga kasama ng kanyang doktora. Ay ingatan niyo po sila at ilayo sa kapahamakan o disgrasya makarating po sa kanilang paroroonan. Ano man ang kahilingan, dakilang Ama, ng mga kasama at mga kaibigan at mga kapatid namin na naririto sa amin pong live streaming, ingatan, pagpalain niyo po sila at ipagkaloob po ang kanilang pangangailangan. Sa lahat po ng dito sa NCR at nakaranas ng ECQ, ingatan po sa virus at pagpalain po ninyo ang aming bansa sa panguna ng aming pong mahal na Pangulo. Pagpalain niyo rin po ang inyong iglesia ng Seventh-day Adventist mula sa General Conference down to the local churches upang patuloy na maging masigasig, mag-aral at magdala ng pabalita sa lahat ng mga taong hindi nakaalam ng katotohanan, mabigyan ng pag-asa at magtiwala sa inyo. Tigit sa lahat, mahanda kami sa narapit na pagdating ng aming mahal na Panginoong Hesus. Tunay na napakabuti niyo, dakilang Ama. Kaya sa mga oras na ito, amin pong itinatagubilin ang mga buhay kasama ng paghiling ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at patuloy na patnubay ng banal na Espiritu. Hiniling namin po ito sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid ko kay Kristo, salamat po muli sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. Salamat po muli sa inyo pong pag-aantabay maging sa mga oras nito. Yung oras po natin eksakto alas 12. Kaya isang masigabong palakpakan sa inyong lahat mga kapatid. Kita-kita po tayo bukas. Abangan po niyo yung mga awitin na amin pong inihanda.
At of course, kung may mga mensahe tayo na ihanda, ay share po natin. Patuloy po kayo pagpalain ng Panginoon, mag-ingat po kayo. Lagi po ninyong tatandaan, ano man ang problema ang inyong pinagdadaanan, huwag kalimutan, mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Evangelist Diomel Arsenal, na nagsasabing ang pagpapala ng Panginoon ang laging managana sa inyo. Maraming salamat, happy Sabbath, at magandang gabi po.